Hello mga amigo, mika. Gwapo-gwapa. Nagbabasa ako ngayon. Nandito ako ngayon sa Salamat Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit. Ang pamagat nito ay nandito ako sa mga bulaang guro. Nandito ako kay Judas. Ang sulat ni Judas ay babalalaban sa mga bulaang guro na umaangking mananampalataya rin sila sa maikling liham na ito na ang nilalaman ay kahawig ng 2 Pedro. Pinayuhan ng sumulat ang kanyang mga mambabasa na magpakatatag sa inyong pagkabanal na pananampalataya. Mula kay Judas, alipin ni Hesukristo at kapatid ni Santiago, sa mga hinirang ng Diyos, mga namumuhay sa pag-ibig ng Diyos Ama at iniingatan ni Hesukristo. Mapuspos nawa kayo ng habag, kapayapaan at pag-ibig. Mga minamahal, ang gustong-gusto kong isulat sa inyo tungkol sa kaligtasang tinatamasa nating lahat. Nag-react yung spirit ko kaagad dito sa umpisa pa lang. Pagbabasa ko. Tungkol sa kaligtasang tinatamasa nating lahat, ngunit napilitan akong ang isulat sa inyo'y isang panawagan na ipaglaban ang pananampalataya, ipinagkaloob minsan at magpakailanman sa mga banal, sapagkat nakasalingit sa inyo ang ilang taong walang Diyos at ang kaloob ng Diyos ay ginagamit nila sa kamunduhan. Sapagkat nakasalingit sa inyo ang ilang taong walang Diyos at ang kaloob ng Diyos ay ginagamit nila sa kamunduhan. Ayaw nilang kilalanin si Jesucristo, ang ating kaisa-isang puno ng Panginoon. Nag-react siya doon. Noon pang unay, sinabi na ng kasulatan ang parusang nakalaan sa kanila. Bagamat alam na ninyo, ibig ko ring ipapaalala ito sa inyo. Matapos ilagtas ng Panginoon ang bansang Israel sa lupain ng Ehipto, pinuksan niya ang mga di sumasampalataya sa Kanya. Alalahanin din ninyo ang mga anghel na di nanatili sa kanilang dating kalagayan at kapangyarihan, kundi iniwan ang kanilang tahanan. Sila'y ginapos niya ng di mapapatid na tinakila at ibinalanggo sa pusod ng kadiliman hanggang sa hatulan sa araw ng paghuhukom. Alalahanin din ninyo ang Sodoma, Gomora at mga karatig lungsod dahil sa pagkagumunit nila sa kahalayan at kamunduhan. Sila'y pinarusahan sa apoy na walang hanggan bilang babala sa lahat. Ganyan din ang mga taong ito dahil sa kanilang mga pangitain. Dinudungisan nila ang kanilang sarili, hinahamak ang kapangyarihan ng Diyos at nilalait ang nararangal na anghel. Kahit ang Arkanghel Miguel nang makipagtalo sa Diablo tungkol sa bangkay ni Moises ay hindi mangahas humatol ng may panlalait. Ang sinabi niya, parusahan ka ng Panginoon. Ngunit nilalait ng mga taong ito ang di nila nalalaman at ang mga bagay na likas nilang nalalaman. Tulad ng mga hayop ay ginagamit nila sa kanilang ikapapahamak. Nakakikilabot ang sasapitin nila sapagkat sumusunod sila sa halimbawa ni Cain. Tulad ni Balaam, sinugban nila ang kamalian dahil lamang sa salapi pares ni Kor. Sila'y maghimagsik at pawang napahamak dahil sa kanilang walang habas na pagkain at pag-inom. Napakalaking kahihiyan ng kasiraang puri ang sila'y makasama ninyo sa mga salusalong pang makatuwid. Wala silang inaalala kundi ang kanilang sarili, para silang mga ulap na tinatangay ng hangin at di nagdadala ng ulan. Mga punong kahoy na di namumunga kahit kapanahunan, bunot pati ugat at talagang patay na. Para silang mga daluyong sa dagat na ang pinakabula ay ang kanilang mga gawang kahiya-hiya. Mga ligaw na kala at nakalaan sa pusikit
sa nakadiliman magpakailanman. Tungkol din sa kanila ang hula ni Enoch kabilang sa ikapitong salindahi mula kay Adan. Ang sabihin niya noon pa, tingnan ninyo, dumating na ang Panginoon kasama ang libu-libong banal upang hukuman ang lahat ng parusahan. Ang lahat ng ang hindi kumikilala sa Diyos dahil sa kanilang mga masasamang gawa at paglait sa Diyos. Ang mga taong ito ay walang kasiyahan, mapamintas, magpakagumon sa masasamang pita, mga hambog, at sanay na sanay manlangis para makuha ang gusto nila. Ngunit ang lagi ninyong tandaan, mga minamahal, ang pangangaral sa inyo ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Nag-react siya dito sa 17. Noon pa'y sinabi na nila sa inyo, lilitaw sa huling panahon ang mga mandilibak, mga alipin ng kanilang masasamang pita. Ito ang mga taong lumilikha ng pagkakabahabahagi, mga taong pinaghaharian ng kanilang mga pita at di pinanahanan ng espiritu. Ngunit magpakatatag kayo, mga minamahal, sa inyong napakabanal na pananampalataya. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay sa ating Panginoong Hesukristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang pagkahabag sa inyo. Kahabagan ninyo, tulungan ang mga nag-aalinlangan, sagipin ninyo ang nasa apoy, ang iba na may kahabagan ninyo, ngunit mag-iingat kayo, kasuklaman ninyo pati ang mga damit nilang tigmak ng kahalayan. Mga damit, tigmak ng kahalayan. Pagpupuri sa mga makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan, ay may malaking kagalakan sa inyong kaluwalhatian sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo Panginoong natin. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa nung una, ngayon at magpakailan paman. Amen. Salamat po kung kayo nakikinig. Salamat Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit muli. Ito binigay sa akin ngayon. Binasa ko pa lang yung title. Ayun. Nag-react na siya. Nandito ako sa Kudas. Salamat muli. Yun lang. Mabuti hindi ako naputol. Ay, may patutuo nga pala ako. May patutuo ako kasi kanina emergency yan nakalagay eh. Yung propesiyang binigay sa akin ngayon. Propesya na na